Good morning po sa inyong lahat. Pakibati po muna ang katabi ninyo ng good morning. We are now on the 26th Sunday in Ordinary Time and mga kapatid, ito na po ang huling linggo ng September. So patapos na po ang first bare month of the year. Napakabilis so parang kakasimula pa lamang ng September. Ayan at hinihila na ang pagtatapos ng taon na ito. Now, of course, tuwing may matatapos, at the end of the day, at the end of the week, at the end of the month, at the end of the year, laging merong evaluation. No? Dapat meron tayo, marunong tayo magganon. Kaya nga, tayong mga Katoliko rin, tinuturuan tayo ng tinatawag na examination of conscience. When we were studying in the seminary sa San Carlos, yung aming pong part ng night prayer, every night, there is this part na tinatawag naming examination of conscience. Well, actually, tuwing magmimisa tayo, meron nun. Yung Lord have mercy, Christ have mercy, Lord have mercy. Examination of conscience. Tinuturuan tayo, mag-evaluate tayo. Ngayon, kung i-evaluate ho natin ang patapos ng buwan na ito ng September, bukod sa mga bagong life lesson na natutunan mo, ano naman kayang lesson ang naituro mo? Bukod sa mga aral ng buhay na natutunan mo, ano namang aral sa buhay ang naituro mo? Bukod sa mga na-achieve mo, nakuha mo ngayong buwan, meron ka naman bang naibigay ngayong buwan? Sa panahon po ngayon ng tinatawag natin na usong-uso ang mga social influencer. Pag sinabing influencer, meron kang naidudulot sa iba. Saan mo nahahatak yung mga kasama mo? Saan mo nadadala yung ibang tao? Influencer, ikaw ay mayroong nagagawa sa iba. Kaya kung titignan ho natin ang mga pagbasa natin ngayon, parang ito ang tanong sa atin ng Panginoon. Anong klaseng impluensya ka sa ibang tao? Alam mo ninyo, sa unang pagbasa, narinig natin ang pagtawag. Ito, matutuwa ho nito ang ating mga senior citizens. Dahil ang bida sa unang pagbasa ay mga may edad. Hindi lang dahil sa pangalan nila ay si Meldad at Eldad, kundi ang mga may edad, 70 matatanda, ang tinawag, ang pinili, ang binasbasan upang magmisyon, magpahayag. Kaya nga po yung pagiging mabuting impluensya, hindi lang yan nakasalalay sa mga kung sino ang mas bata, mas matalino, mas mayaman, mas may pinag-aralan, mas kilala. Hindi. Lahat tayo. Bilang mga binyagang Kristiyano Katoliko, lahat tayo ay binasbasan, biniyayaan. Ngayon ang tanong natin ay paano natin ginagamit ang biyaya, ang katangian, ang kabutihang binigay ng Diyos sa atin. Kaya may babala ang ating ikalawang pagbasa si Santiago. Anong sabi ni Santiago? Meron siyang tinukoy. Kayong mga mayayaman, sinasamantala nyo ang kahinaan ng iba? Inaabuso ninyo ang kapangyarihang meron kayo? Mananagot kayo sa akin. Kaya nga, anumang biyayang tinanggap natin, ang tawag sa ating lahat, stewards. Tagapangalaga ng biyaya. Ngayon ang tanong, paano mo ginagamit? Saan mo ginagamit yung natanggap mong katalinuhan? Saan mo ginagamit yung natanggap mong talento? Saan mo ginagamit yung natanggap mong biyaya? Gumanda na ang negosyo mo. Gumanda na ang katayuan mo sa buhay. Nakapag-abroad ka na, umasenso ka na, nakapagtapos ka na. O ngayon ang susunod na tanong, what is next? Anong gagawin mo dyan? Paano mo ngayong gagamitin yan upang ikaw ay maging mabuting impluensya? Kaya ho,
lahat tayo ay tinatawag ng Panginoon. Sabi ng ating Ebanghelyo, nagulat si Kristo sa kanyang mga alagad kay Juan. Sabi ni Juan, Panginoon, may nakita ko nagpapalayas ng demonyo. Pagbabawalan ko na sana eh. Anong sabi ni Kristo? Huwag mong pagbawalan. Gumagawa ng mabuti. Gumagawa ng maganda. Sabi nga sa unang pagbasa, balik tayo, naiinggit ka ba? Dahil magaling din sila. Huwag nating kalimutan, hindi lang ikaw, hindi lang tayo ang may kaya, ang may alam, ang meron. Yung iba din. At yun ay nakikita ng Diyos. Nakikita ng Diyos hindi lang kung paano mo ginagamit ang meron ka, pero kung paano mo rin tinuturing at tinatanggap ang meron ang iba. Kaya sabi ni Kristo, pabayaan mo. Sino man ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Kaya nga ho, minsan may nagtatanong sa akin, Father, paano po kaya yung mga hindi Kristiyano, hindi nabinyagan? Meron tayong mga kapatid sa ibang pananampalataya kung minsan ang bukang bibig nila, dito ka na, kami lang ang maliligtas. Alam nyo ho, yung mga taong nagsasabing kami lang ang maliligtas, baka sila ang unang mapalabas. Sabi nga ni Pablo, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang gawa at ipakikita ko sa gawa ang aking pananampalataya. Kaya ito sana ang wag nating kakalimutan araw-araw. Gamitin natin sa mabuti at tama ang anumang biyaya bilang mabuting impluensya sa pamilya, sa komunidad natin, sa trabaho, sa simbahan. Noong pong nakaraang Miyerkules, noong ako'y nagmisa sa Baclaran, yung pong naunang paris sa akin, medyo ginanahan. No? Kaya late yung ending ng misa niya. No? Actually, Holy Arian prayer. So, medyo sabi ko, naku patay, alas 4 pasado na, alas 6 ang misa ko dito. Kahit naman mabilis lang ang biyahe dahil Baclaran lang. Pero baka malate ako. So sa pagtapos ng misa, ako po ay nagmamadali na rin makalabas. Buti na lang ho, tinulungan ako ng mga guardian, makasakay kagad ng taxi. Pagsakay ko ng taxi, naku po, pag upo ko pa lang, sabi ng driver, ay Father, mukhang nagmisa ho kayo ha. Ay oo, amin ko. Diyan ho ba kayo? Sabi ko, ay hindi, doon tayo sa Assumption sa may tapat ng Manila so tayo. Doon ho ba kayo lagi? Kuya, paandarin mo na. Nagmamadali ako. Tapos nung umaandar na ho kami, kwento na naman. Sabi ng driver, Father, bakit kaya nagpapabless ng sasakyan? No? Di ba pinapabless yung mga sasakyan? Sabi ko, hindi naman talaga yung sasakyan lang ang binabasbasan, yung driver. Kaya kayo po, pag nagpabless kayo ng sasakyan, huwag nyo lang iniiwan para basbasan. Dapat kayo mismo. Yun ang binibless, yung driver. Kumbaga sa bahay, yung mga nakatira ang binabasbasan, hindi lang yung bahay. So sabi ko, hindi, yung driver ang binibless. Sabi niya, alam mo, Father, itong taxi ko nga, hindi pa nga ito nabibless eh. Sabi ko, ito naman, hindi pa ako dinerecha. Gusto naman yata magpa-bless lang ng taxi niya. So sabi ko, sabi ko, hindi pa ba? So hindi ko siya sinabihan kagad. Ang ginawa ko, tinawagan ko yung aking sakristan dito. Sabi ko, ihanda mo yung holy water. Abangan mo na ako sa gate. No? So pagdating namin sa tapat, sabi ko sa driver, iparada mo na sa gilid, kuya, i-bless natin itong taxi mo. Ay, naku talaga po, Father. Tuwang-tuwa siya. Sa sobrang tuwa niya habang nagbe-bless ako, panay ang video lang niya. No? Binibidyo lang ko ng bibidyo. Hindi sumasama sa blessing. So pagkatapos ng blessing, sabi ko, okay na, kuya. Sabi ko, ito nga pala yung bayad ng taxi ko. Kinuha naman niya. Sabi ko, ito naman, no? Of course, natuwa naman ako sa kanya. Tuwang-tuwa siya. Alam niyo mga kapatid, sa pagpapatuloy na misa natin, araw-araw, huwag natin kaliligtaan na lahat ng biyayang binigay sa atin, katalinuhan, kapangyarihan, kakayahan, lahat ng yan,
ay pwedeng maging mabuting impluensya para sa iba. Ay pwedeng magamit natin upang ma-impluensyahan natin ng mabuti at tama ang iba. Do not just be a social influencer. Be a Christ influencer. Amen.